praise God. Yan ang system activated. Talagang magaling, maganda kung may Panginoon, lalong lalo na maniwala ka kay Jesus Christ. Ako talagang samba na samba ako kay Jesus Christ sa mga tinuturo niya, magagaling. Thank you for all the blessings. God is the source. Ba? Sa buhay natin. Okay, ito si Papa Bot. September 3, 2024, buhay na buhay. Pero pagod. Ako ang co-pilot ng aking anak. Excited. Hindi ko naman siguro masisisi yan dahil bawat anak may kanya-kanyang style, hanap buhay. Ito pangahanay ko. Ayawan ko siguro mga may pagka ano yan sa personality plus. Pwede siyang sanguine, popular sanguine. Pwede rin siyang powerful choleric, siguro baka 40% sanguine, 40% choleric. Ako iba, Papa Bot iba eh. Siguro yung anak ko na panganay may 10% lang yung peaceful phlegmatic, 10% lang yung perfect melancholy. Apat lang na personality yung tao eh. Kaya tuwa ako first time long drive kami. Siya lahat nag-drive from Davao. Okay lang, sige lang. At least meron siyang 80% o 85% pasado. Meron lang konti nagugulat sa mga sumusulpot ng mga sasakyan sa gilid eh. Yan. Kasi yung technique mag-drive, sabay lang kayo, rabbit trail lang daw. Umaatras tayo eh. Umaatras tayo. Yan. Mundo na nga po. Buhay eh. So blessing the Lord. Bawat gising ay blessing. Sundan niyo ako. Huwag kayong makinig sa iba. Hindi nyo ba alam, nahihirapan ako mag-record dito. Love you. Nag-antay yun si ano yan nag-antay si Dan Moen ng ating background. Sabayan nyo ako. Wala nang ibang siyempre sabayan nyo yung mga pastor, no? Maraming pastor diyan sa Alliance. Dami yan. Baptist, maganda yan. Assembly of God, marami yan. Sabayan nyo sila. Huwag na kayo makinig doon sa mga secular na station na puro banat. Ako nagbabanat din eh. Sa atin kasi may religiosity. Maganda 'di ba pag you are hooked to God. 'Di ba? Maganda 'di ba? Ako enjoy ako na may God ako eh. Kasi hindi na matawaran yung aking paniwala. I really trust God. Ito, pagod na pagod. Sabi ko, hindi ako natutulog. Siguro mga pikit lang 10 seconds. Balik na naman ang mata dahil nag-enjoy ako sa travel. At saka maliwanag pa naman yung mata ko. Ginaguide ko siya. Oops, early warning. Oops, early warning. Sa unahan, nakikita ako Santa Cruz. Yan. Lubak-lubak. Ako, ang pera na Maguindanao sa nagapunta, ang dami-daming politician dyan. Nagbabanat na naman ako. Grabe naman kayo. Saan napupunta ng pera ng tao? Hindi lang sungka. Ang nasa daan, bangka. Grabe ang sira ng daan sa Maguindanao. Grabe naman kayo. Doon pa kami sa Makilala. Maganda pa yan. Wide. 6 lanes. Doon sa Makilala yan. Sabi ko sa anak ko, calm before the storm. Maya approaching ng Paglas na ako. Paglas. Hindi naman kayo Paglas.
sa bagay, pag last, walang budget. Pag nauna ka, may budget. Hindi ko alam. Grabe ang Maguindanao. Oh. Grabe. Saan nga punta dyan mga leader? Dyan puro kayo para sa mahihirap. Ito mga politician na ito, no? Aywan ko kung anong utak to. Kung sa Bisaya po, utak bulinaw, mantingali mo. Ay, no, sa Mandaw. Nag-start na ng Holy Bible. Kasi ako, hindi ako holy man. I just trust God. And then I live, kung pwede, Christ-like. Yung walang bahid na politika. Bahala na si Lord. Sabi ni Mabi, yung taga BYD sa Davao. Exodus 14:14. Ayan, pag mayroon kang mga problema, sagad mo na lang yan. Be still and know that there is God. Yun na. Wala nang jihad. Wala nang struggle. Wala nang gira. Oh, dito na si Papa Bot sa bayan nyo to, kasi joker to, joker. Meron din akong pagkasangguin eh. Yeah. Ayan. Sabi na anak ko, oh, anong gate mo? Bakit green at saka pula? Oh, hindi na pula. Orange yan. Mahilig ko orange eh. Ayun, nilaba ko po mga orange ko na damit. Warmer, orange. Smackdown, orange. Mahilig ako eh. Ayan. Dito tayo sa labas. Ayan. Dandahan lang. Grabe ang daan sa Maguindanao. Believe ako, sir! Ha? Dami tayong pag-usapan, ha? Politika. Hayaan nyo na ako. Nag-i-enjoy ako ng napupuna ko na lang naman yung hindi magandang ginagawa. Mahiya naman tayo, ha? Ganyan, no? Sobra-sobrang kayamanan. Tapos aywan ko, basta ako hindi naman sasakit ang aking tiyan pag ayaw yung magsubaybay sa akin, or if you don't follow me. I don't know. Bahala na kayo. Sounds muna, sounds. Makinig muna kayo ng sounds. Gospel songs. Oh, Dan Moen, bumirada ka na. Kasi baka matalo ka ni matalo ko ni tawag niya, kapatid ko na from Bacolod, Jose Marichan. Christmas na eh. September 3 na eh. Malapit na. Grabe tong Pinoy. Ito na. Every tongue, every tribe, every people, every land. God, we long for the day when that's happening. And I know there are pockets everywhere in the world tonight of people that are worshiping you like we're worshiping you tonight. Now it's our prayer, God, that will just explode in those countries, those nations. That it would explode in our land. That we would become people who worship you in spirit and in truth. Our desire is to see the nations worshiping you, God. That's our prayer. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of. Sabi ko, mas sundo na ng apo. Ay, ako nag-enjoy ako ng sundo ng apo. Kasi cute-cute yung mga apo, di ba? Grabe yung ang feeling ko pag nakikita ko yung
mga apo na yan, lumalabas sa mundo. Miracle yan. Totoo, miracle yan. Hindi yan biro. Yung panganay ko, siyempre nung nanganak si Mama Ace, ano pa eh, student pa kami. I think mag third year yata. Yeah. December. Second year proper yata yun. Nanganak. Hindi, third year yata. Nandun ako, nag-assist ako, normal delivery. Akala ko serious, takot ako. Estudyante pa nasa hospital. Yung aming hospital, yung sa school, siyempre born free. Estudyante born free. Estudyante kasi, alam mo, scholar ako full scholar. Kaming dalawa. Parential scholar. Salamat naman. May hanap buhay yung magulang ko kung wala. Naku. Saka yung namatay na uncle niya, nagtutulong din. Pag nagabakasyon kasi si Mama ay sa Marvel, doon yan sa Adoville store. Yan, ang pinakamagandang staff doon. Yan. Tulong-tulong. Amot-amot. Ako rin. Yan. Nanganak, nakita ko si Mrs. Nako, buhok. Nakita ko buhok ng anak ko, yung si JR ngayon, doktor. Sabi ko, no? Paano kaya ginawa to? Reflect na naman si Papa Bot. Paano kaya dumami yung mga tao? Ganito ba? Doon I saw complications sa pregnancy. Yung iba hindi nabuhay, ganyan. Grabe ang wonder ng medicine to stop the problem. Kaya may mga OB tayo na specialist to stop the problem regarding pregnancy and reproduction. Nung araw siguro mahirap, ano? Walang masyadong medical technology. Kawawa sila, no? Ay, bakit tayo dumami? Di ba? Ngayon dumami nga tayo. And so with the patayan. And so with the killing. Ano ba kayo? Hello, I love you, Hamas. Houthi. Ano pa yung mga terorista dyan? Yung naniniwala sa yung alak. Yung alak. Na pag nakapatay sisigaw ng mahal na alak. Huwag naman ganyan. Pinanganak ng Panginoon Hesukristo Oh. Idol. Oh, smoking ha? That's bad. Ginhatag ko akon dito sa Davao, mabakal ko liwat. President namin sipag-sipag Ay, bahala ka na, Chong. Ang pinakamasipag, ang pinakamahirap na trabaho, presidente, ayaw ko. Maliit pa ako, gusto kong ganito, yung mga reflection, i-share ko. Nako, 50 years, hindi ko natatago yung mga sekreto. Hindi sekreto to, no? Wala naman ko pakialam sa inyo I don't care about you. Kaya lang sabi ko, pag naipon kaya to, alam mo may tiyo pa niya ako 6 or 7 years old, nakakita ko ng image. I don't know, maybe it was God. It was not the demon or the devil. It's 1975, another theophany. Hindi ko na yan na-rebel. 50 years na 2025 na Ngayon, sabi ko, during that time, paano ko sabihin to? Ang dami kong revelation hindi siguro hindi mauubos hindi ko naman nakita ang God, pero mga discernment ko, sabi ko, wala naman kung may naririnig. Discernment lang kasi normal yung brain natin. Discernment about righteousness, goodness, not evil works. Evil. May na-discover ang tao ng Facebook at saka YouTube. Ito.
Kasi 19, ano pa, yung student pa ako. Nagsiselfie na ako ng ganyan, no? Student pa, 1970s pa. Ang laki-laki pa naman ng Instamatic camera ko, selfie. Tsaka, may gumukolekta ng album eh. Ayan. Nagkukolekta ako ng album. Mga pictures sa bahay, ganyan. Ipunin ko nga to. Hindi ko alam eh. Maya na-discover ng YouTube. Ito palang platform. The other week, punta ako dun sa Builders. Builders? Dynamic Builders. Bumibili kasi ako ng hard hat. Pinamimigay ko rin. Si President Soles binigyan ko. Hard hat. Hindi mainit. May fresh dito. Pwede heat and rain. Ayan. Ayan. Tapos may YouTube na ngayon. May YouTube na, may Facebook na. Sabi ko, sir, yun sa Bumbu Radio, nakita ko sa Dynamic Builder eh. Hermie Boy Legaspi. Friend ko siya eh. Sir, saan ka ngayon, sir? Retire na daw sa Bumbu, ganyan. Nandun sa Top Radio. Sabi ko, ayaw ko na. Sisip ko lang, ayaw ko ng mga radio. Dito pa lang, ang ganda dito. Makapag-express ka ng sarili mo. At saka sa mga nalalaman mo, tamang Jewish people, no? Mayroon silang invento na YouTube, Facebook, matalino sila. Yung Hamas, ang talent nila, gagawa ng tunnel. Alam mo, binigyan sila ng ilang $1 million ng Europe. Gawin water pipe para may supply sila ng tubig. Alam mo, ginawa ng mga loko, ng itong mga terorista na, ewan ko, hayop yata yun. Bakit pa ito nabubuhay? Ginawang launcher ng Bombay missile ang mga water pipe. Nako, anong klaseng utak yan? Anong klaseng utak? Sounds muna tayo. Loko-loko talaga itong inspired by peace be upon him, puno. Ganun ba kasama si Muhammad? Si Lolo Muhammad, peace be upon him? Hindi siguro. Ang mga Islamic historian kasi, atat na atat, dinahamay pa si Lolo sa mga worldly nila na desires. See? Invasion, occupation, ang tawag yan, yung mga you conquer ng isang lugar, tapos gamitin mo yung power mo, may armas ka, may grupo ka. Abuse of power and authority. Hanggang ngayon gustong patayin lahat, sila lang mabubuhay at sisigaw ng alak. Kawawa naman si alak. Kawawa na yung Panginoon natin. Kasi I come across, God is Allah. Allah is God. Pero hindi yung bad Allah. We have a good God, we have a good Allah. Ang sa kanila bad Allah eh. Kaya nung narinig ng Tagalog, mga Pilipino, na pag nag-aasta yung mga killer na sanctifying the death, parang lasing, parang nakainom ng alak. Ayun, pag nung may mga nakakalasing na inumin, alak, pinagtawanan tuloy. Mag-sounds muna kayo ha, dito lang kayo. The earth that with one mighty voice every tribe and tongue rejoices. Our heart, our desire.
dear friend and my brother, who I know shares this vision with me. Would you welcome Ron Canoli? Help me sing this song, Ron.
maganda tong may Facebook. Nako. Ito. Kaya umpisahan natin. Natuwa ako nung dumating na yung technology ng ganito. At least maka-share ka ng gusto mo. Yung sa sa magandang paraan. Huwag yung gamitin mo yung Facebook mo sa sa hindi maganda, yung mga scam, ganyan. Oo, ito. Siyempre kung anong disiplina ng nanay ko, sabi ng nanay ko magpakabait. Mabait lang, ganyan. Tatay ko mabait, ganyan. Tapos parang hindi man kami tinuruan ng struggle. Parang wala sa utak namin yung mag-struggle. Hindi kami tinuruan yan. Na parang hindi ka patient. Wala. Hindi namin naisip yun. Mabuti na lang na ituro sa kanila yung quote unquote religion. Totoo. Mabuti na ituro. Kung hindi yata naku, ano kayang mangyayari sa akin o sa amin na wala kaming proper guidance. So sa tingin ko maganda ang may good God, that you don't appreciate or you discourage doing bad things, di ba? Kasi alam mo naman, tinuruan ka ng good manners and right conduct, magandang ugali. Yun, sinusunod namin yun. Yung respeto sa mga matatanda, respeto sa mga guro, sa pastor, sa pari, mga nasa simbahan, sa imam. Huwag nyo naman haluan na pag nagdadasal kayo, bad ang intention nyo, kasi pinopromote nyo yung bad God, yung bad Allah. Kaya meron tayong tinatawag na terrorism. Tama ba ang term? Jihad. Nakikita ko kasi parang sabi nila we only defend kasi may inaapi. Sino bang inaapi dito? Depende kasi yan sa kung ano ang basic mo na nalalaman. Ang basic ko na nalalaman, malamig na kaya may warmer na. Maniwala kay Jesus Christ. Yun lang. This is the last and final command. Yan. Hindi na yan ma-question. Para wag mo nang isipin na you will be losing hope until such time na mag-struggle ka, until such time na you will cling on to arms of destruction dahil sa tingin mo inaapi ka, parang ganun, parang you don't trust God. Kaya yan, mayroong tao na pinanganak na parang terorista. Na-scam yata kayo eh. Na-scam kayo sa belief na maniwala you sanctify the killing of Christians, Jews and innocent people, then you go to heaven to become a martyr. Tapos may mga perks ka doon. Wala man yan. Ang sobra nyo na talikot ng Biblia, umabot kayo ng ganyan.
Ito, si Papabot lang to, walang kwentang tao. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Oo. Ito si Papabot. Subaybayan nyo lang. Hindi naman ito kayo ipahamak. Ito na yata ang pinaka importanteng panahon para tayo magkaisa. Kung ayaw niyo, di wag. So ilabot na ako ninyo. Sa akin lang, nag-advise lang ako ng tama. Ayan, tama lang. Mahintuan na yung mga ganyang gulo. Ha? Sino ba wala naman sino ba nag-aapi sa atin? Nobody is. Kasi wala tayong God. Yung God ni Jesus Christ. Yung review nga Holy Bible, ako lumaki ako sa pakikinig ng mga pastor basa-basa ng Biblia. Ang galing ng pagkasulat, pre. May mga kwento diyan. Ayun, kanina ni-review ko yung pinadala ni Marvy Sanchez na from BYD Davao. Exodus 14:14. Be still, just trust God, wala nang iba. Kasi takot yung mga Israelites na kung anong gagawin. Inapi sila sa Egypt then na-rescue sila. Parang supernatural intervention yung ginawa ng God. Magaling ang God Pag siya na mag-intervene, kaya you trust God. Wala na. You trust God. Wala na tayong ibang pinakamagandang gagawin. Pag may God, may Jesus Christ, nako, dalawa lang yan. Gawin natin 3. Kasi hindi natin nakikita ang God. Ang Holy Spirit hindi nakikita Nakikita natin ang God flesh. Di ba? Yung katawan ng God, si Jesus Christ. Di ba? Huwag yung propeta daw na palipad-lipad galing Mecca papunta. Istorya kasi pag nagpakita yung Holy Spirit, matalino yung tao Matalino yung tao. Makagawa yan ng mga ichichibritse ng mga issue. Magsabi yan na pag nasa langit kayo, ako nakapunta ng langit, sabi niya ng taga Davao, punta na ako ng langit, ang mga doorknob doon diamond. Talagang sira ulo. Huwag niyo man lokohin, sir. Huwag niyo lokohin mga members niyo. Wala, kaya magulo ang mundo dahil dyan mga self-claim kayo parang pinapainggit nyo yung mga members nyo na kayo lang ang wala, pantay-pantay tayo lahat. Isa lang ang huli, sir. Ang pinakabatikan na huli pinakabatikan na huli dun sa Batikan, hindi. Isa lang, si Jesus Christ lang. Wala na. Kasi pag pumasok na yung iba, Aglipay, Manalo, sino pa yung Jim Jones, Joseph Smith, wala, magulo ng mundo. Alam mo bakit alam ko yan? Alam ko yan. May theophany ako Naiyak ako nung isang araw doon sa pinaparkingan natin kanina sa 7-Eleven. Naiyak ako dahil sabi ko, Lord, hindi ko naman to kaya. Anong role na pinapagawa mo sa akin? Hindi man ako perfecto. Makasalanan ako. Tontologist ako. Sabi ni Lord God, Bebot, Papabot, buhay ka pa. Story lang to discernment ko lang. You make good, then you express your disgust, express your goodness, and share the word of God. Yun nga. Ang Quran mayroon din magagandang mga kwan dyan pero kopya-kopya lang yan sa Holy Bible. Kung anong ginawa ni Jesus Christ, nauna kasing Holy Bible gumawa din sila ng libro, paaklat-aklat din. No, so be it. Huwag lang naman tayo magpatayan, di ba? Sira ulo. Wala kayo kwenta. Patapang-tapang pa kayo, pahawak-hawak ng armas, pati water pipe ng donasyon ng European United Nation. Water pipe yun ginawa nyo pang launcher ng yan sa Hamas, sa Gaza. Launcher ng ano yan? Missile para patayin ng mga taga-Israel. Ay naku, pareho lang kayo utak ng mga taga-Israel Puro kayo mga correct. Di ba? Pareho lang kayo, away-away kayo diyan. Bero lang. Kasi ito lang kasi may mga Christian din yan
Islam is good, Christianity is good. Huwag lang yung i-charter mo naman na papatay kayo. Grabe naman yan. Wala yan, mali yan. Sira ulo ang gumagawa yan. Kaya magulo. Magulo tayo. Hindi na yan mawala. Si God na mag-intervene gaya yung ginawa niya. Kasi naniwala ako nag-cross ng dagat yung story sa Holy Bible na ayan, sa staff yung baston-baston ni Moses, ginanon niya pa. God ang gumawa yun lahat. Niniwala ako dun with the intervention of God. Kaya ito si Papa Bot, sabi ng God, sabi niya, okay, make good. Mag-broadcast ka na dyan na para kang walang hiya. Yan. Nag-broadcast ako dahil ako ay natutuwa dahil buhay ako, and then I have still time to explain what is good and maybe what is bad. Bad yung pumatay, bad yun. Ang good naman side is yung maniwala ka kay Jesus Christ, kasi wala na ibang tao na maganda ang tinuturo. Nako, pag nabasa yung humble yun eh. Hindi siya masyado nagsasabi na I am God, I am God. Gaya ng narrative ng mga extremist, I am God. Show me the word in the Bible that Jesus is God. Ano ba yan, sir? Moron ka ba? Ang daming mga verses dyan. Mula pa lang pag sinabi ni Isaiah na ipapanganak ang God na isang tao doon sa Isaiah, si prophet. Nung pinanganak si Jesus Christ 2,000 years after, ayaw nyo pa rin. Moron ka ba? Nakakatuwa kayo, ha? Yung utak nyo siguro nyug, kukunat. Siguro sarap yan, kainin yung utak nyo, no? Gawing buko salad. Di ba? Simple lang sana yun eh. Na-predict na nga, ayaw nyo pa. Di ba? Prove to me that Jesus said that He is God. Ang dami. Kahit mga disciples niya. Bakit? Si Lolo Muhammad ba, o peace be upon him, may disipulo ba siyang nag-witness sa kanya? Wala, kasi hindi siya marunong magbasa. Yun man ang sinabi nyo. Kung hindi ko nakikita yan sa aklat nyo, huli pa naman. Huli. Sino sabi huli? Sino sabi huli? Wala yan. Istorya lang yan, huli. Kaya magulo, daming nag-claim na huli. Start yan sa mga after Jesus Christ, marami na gaya-gaya system di ba? Nagpapakita nga, sabihin ko, nagpapakita ang God. Holy Spirit nagpapakita. Nagpapahiwatig yan. It's up to you if what is your discernment. Kung gusto magnegosyo ng Holy Bible o mga salita ng Panginoon mo, okay, punta ka sa Mecca. Itong gastos mo, daming scammers to. Di ba? Scam yan. Pahalik-halik ka pa sa bato, pahalik-halik ka pa sa beads. Ano ba yan? Wala yan. Paganism yan. Basta believe ako kay Jesucristo. Bahala na kayo. Kung ayaw nyo maniwala sa kanya, si Papa Bot gusto niya makita si Jesucristo. Ayan. Doon muna tayo sa kabila. Wala akong sombrero kaya maganda yung hard hat. Christian yata yan si Chumi. Magandang Christianity, Chong. Maganda rin ang good Islam. Kaya nagka-unite tayo. Alam mo, ayaw din ng mga 99.99% ng mga Muslim ang ayaw nila yung terrorism. Nahiya sila. Ito kasi may atat na siya daw paniwalaan, pero sa Islamic historian lang siya. Islamic historian lang yan source ng gulo ng mundo. Worldly people lang yan. Kaya yung mga Holy Spirit napapakita yan sa mga matatalino after Jesus Christ. Ang dami na nag-sprout ng mga religion. Oo.
ma-discern mo naman kasi doon sa Vietnam, Cambodia, Thailand, puntahan ko na yan naka-yellow yan sila, naka-orange, revered as holy people yan, naglalakad, naghihingi yan, para mga disipulo yan ng God monk. Ayan. Pero at the back of their mind, magulo yun dahil parang may sexual abuse sa kanila yung mga lalaki na yan, yung mga senior nila na mga kwan, ginagamit sila kaya hindi sila makapaniwala na gano'n nangyari. Wala sila, no choice. So sa mga unisex na mga lugar, mga seminary, all females, all dun sa kumbento so yung all males, all females, may kwan dun, may sexual exploitation. Nakikita tayo ng God sa mga ginagawa natin. Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan pero tama na yung past ko, tama na yon dahil sinubukan ko na lahat kung nagkasabay tayo sa inuman, sigurado gagapang ka gagapang ka sa lasing. Ako pagtawanan kita pag kasabay mo ako sa inuman, talagang malasing ka dahil sa kayabangan ko hindi ako nalalasing. Alam mo, marunong ako, hindi ako umiinom. Nandiyan lang ako. And I enjoy the company, but I don't drink too much. Just enough na I can go home safely. Kaya buhay ako ngayon. Yung iba, brum 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 brum, patay, basag ang ulo dahil lasing. Ano ba, mag-sounds muna tayo. I-cut off muna tayo. Hindi, ito na lang. Gawin natin body cam to Sandali, body cam. Doon tayo, magpili tayo ng hard hat. Sandali I know you can still hear me. Ibalik natin sa casing para mayroon tayong mga nylon na may mga nylon yan, may casing para tumayo yung ating cellphone at gawin natin body cam. Gusto nyo turuan ko kayo? Sige, i-private message nyo ako mga concern nyo, from plumbing to welding to invention. Turuan ko kayo. Ito na. Lagay natin dyan kasi may mga nylon yan, may carabiner clip. Ayan. Ayun, pumasok na. Ito, nakabadicam na. Yan. Nilagyan ng nylon para din may nylon yung lead ko na number 45 yata. 0.45 mm. Ayan, dito tayo sa tindahan. Pabili ng hard hat? Yeah? Yellow? Yung may lock ng ganun yung kanyang kwan? Dalawa, yellow. Yung lock niyang ganun yung may yung isa kasi pangit yung isa. Bring forth through all the earth. Today, everywhere you turn, there is a new song, a new spirit of worship, a new sound of rejoicing. Something significant is happening. God Himself is doing a new thing among us. The Holy Spirit is resurrecting living worship among His people, paving the way for the King to visit us in ways we've not known before. And just as we've sung,
we want to be where you are. He wants to be where we are. In our towns, our churches, our homes, and in our hearts. I really believe God arranged for us to gather tonight because He wants to demonstrate His grace and glory, as deserving as He is of our worship. Sarap ng Word of God, ano? Talagang complete, walang kulang, all out goodness. Walang kulang. Ang tao lang kasi parang nag-venture ng mali. Parang sinasadyang baliktarin ang mundo. Talaga, ganun ang pagka-describe dyan eh. Nandyan na lahat eh. Ang pasalamat lang sa Panginoon God ang kulang. Kaya kung darating ang panahon na yung sinasabi na babalik si Jesucristo, ganyan, pwede naman. Hindi naman masama. Pero isipin natin, nandito na ang mundo, binigay na. May health ka na, healthy ka na. May pag-iisip ka na tama, maliban sa animal na terorista. Nandito na, kompleto na. All we have to do is just sing and say praises to God. Yun ang kulang sa atin. Kulang tayo ng pasalamat. Puro tayo jihad, pwede tayo struggle, palagi tayong jihad, palagi tayong struggle, palagi tayong patay dito, patay doon. Naku, kawawa, no? Alam mo yung mga Israel na yan, mga lugar na yan, wala masyadong natural resources yan. Sa Pilipinas, my goodness, halos nandyan na lahat. Pagkain, gold, may oil. Naku, ang ganda. Langit na. Langit ng Pilipinas. Sa Israel lang walang natural resources. Wala. Yeah. Grabe ang talents lang, marami doon. Kaya hindi ko alam kung saan galing pagkain nila. Baka dito sa atin, sa Jensen, mga marinated bangus. Dami doon sa abroad. At saka may production din naman ng Israel ngayon dahil sa utak nila, kahit na arid or desert land, nakakatanim sila. Konsumo nila, nag-export pa. Ha? Sa atin sa Pilipinas, nandyan na lahat, away-away pa. Kasi greedy yung tao eh. Gusto maghari-harian ang tao. Greedy masyado. Hindi kontento. Aywan ko. Wala na. Wala pang Panginoon yung iba. System activated. And as much as He delights in our praises, He didn't design this practice for His benefit. Worship is for our sake, because worship is the atmosphere which welcomes His presence. Yan, nagkagulo ang mundo tuloy. Ganun lang yan. Dahil hindi satisfied yung tao.
palaging may kulang. Tama naman yung Exodus 14:14. Just be still. Kalma lang. May Panginoon tayo. Hindi na kailangan mag-jihad ka pa dyan. Na para kang inaapi. Ang masama, sabihin nyo pa, yung mga Islamic one. Hindi yan sila terrorist. Nag-jihad sila dahil Islamic fundamentalist, parang pinapahiwatig nila na sila ang tama, na ang kanilang struggle justified by God. Bad God, hindi yan good God. Yan, makamundo na ano yan, na narrative ang ganyan. Yan ang pinakamasama dahil mayroong nagkonsente. Oo. Gawa lang ng tao yan. Kasi pag ilang taon na tayo sa mundo nagsasabi lang na may Jesus Christ na kaya Merry Christmas. September 3 na ngayon. Mag-celebrate tayo ng pinanganak niya nga ang Diyos na gumawa sa atin, naging tao. Hindi ka ba masaya? Ano ka ba? Bobo? Joke lang. Mayroon naman diyan, tauhan ng simbahan, hipokrito naman. Kunwari, siya na ang messenger, sa kanya na lahat, siya na ang huli. Napakagulo nyo, para mabuhay kayo ng 200 years. Di ba marami na namatay nauna sa atin? Huwag nyo akong lukuhin. Kanina nag-umpisa tayo dun sa Paglas. Kasi hindi siya naging, pag nauna ka, may budget ka. Paglas, wala kang budget. Last ka Di, yung daan dun, grabe naman sa Maguindanao. Ilang leader nang dumaan dyan, grabe naman kayo. Ayaw nyo ba ng Japan? Ayaw nyo ng Amerikano? Kasi dito sa Jensen to Marbel, ang gumawa dyan, Binil, or vice versa. Ang gumawa from Marbel to Cotabato City, Hanil. Japan yata, Japan. Basta may kaibinganin nyo yung ibang bansa na mayaman. Sila magtulong sa atin. Ngayon, dapat bang kalabanganin ng China? Itong mga leader ng China, akala mo kung mabubuhay din ng mga 200 years. Hindi naman lahat. Mabait naman. May mga Christian na sa China. Praise the Lord. Grabe ng technology nila. Yung aking ito. Marami ito, binili ko. Siguro 10. Pinamigay ko lahat. Yung isa, may naiwan 2 dun sa anak ko, ginagamit pag jogging. China to Tagal na, siguro nakapunta na ng Canada to. Dala-dala ko to. One time na trouble kami sa highway. Dala ko to gabi. Nako, nag-snow. Mabilis lang diagnosis ko na makina, maluwag ang battery. Ayan. Kasi nakikita ko yung ginagawa ko. Kayo pa silpon pa kayo dyan. Bumili ka na headlight made in China. Headlight made in China. Hindi, magandang technology din nila. Pag nakita mo yan, mga bridges, mga Great Wall, grabe paggagawa na. Matalino sila matalino basically. Dumami sila dahil matalino sila. Parang Indian, making waves din naman yung mga Indian doon sa abroad. Sila yung mga doktor doon, mga Pinoy doon. Walang masyadong Pinoy doon na doktor sa Canada. Ayaw ng government of Canada yata, pero talented ang Pinoy, no? Number 1 yan. Mga scientist na mga Pilipino, ang galing. Itong mga specialist, mga magaling, mga specialist ng mga Pilipino. Kaya dito medyo swapang yung iba, grabe maningil. Huwag naman. Biktima ko yan Sir, that was 27 years ago. I will operate your spinal.
will do surgery, laminectomy, kasi may slip disc ako sa lumbar. L3, L4, L4, L5. Mayroong herniated disc. Herniated disc. Sabi niya. Ito ang babayaran. UP, PGH. Ewan ko sa hospital. Mayroon ng konti. Tapos babayaran mo ako ng 150,000. Nako, 3 million yata. After 27 years. Ang 150,000 times ano yan? 1 million ang bigay ko sa kanya? 1.5? Malaki na kasi ang times 10 yata eh. Ang professional fee ko, mahirap maging doktor, mahirap maging specialista. Oo. Pero ang argument dito yung mga Pinoy, bakit hindi tinatanggap masyado sa abroad? Aywan ko. Indian, marami doon. I don't know kung may Chinese doon. Sa Canada kasi wala mga Chinese vehicle. Kuwan lang, South Korea and Japan. Oo. China wala. More so siguro sa mga Chinese doctor, ayaw din nila. Pero magagaling yung Chinese. Yung pinsan ko na doktor, kumain sila ng isda. Kaya pala, yung mga seaman, pero hindi seaman tong pinsan ko. Nag-ihaw lang ng isda, yung malaking isda. Kaya pala infected ng Ciguatera. Yung mga seaman doon, may mga history kasi sa Chinese General Hospital. Alam nila yan pag nagkasakit, may stomach trouble, naku. May infection kasi yan, parang virus or fungus doon sa mga maliliit na isda. Kinakain ang mga infected fish na maliliit ng mga malalaking isda. Yan. Malapit natin sa school ng aking apo. Ayan. Pag kinain yung malaking isda ng tao, na-infect pala ng Ciguatera. So poisoning yun, na-paralyze yung intestine mo. Ganun. Bilib ako sa mga doktor doon, na-diagnose nila. Gumaling yung pinsan ko. Ano siya ngayon? Ophthalmologist, no? MD siya. Sabi, nung nagkasakit siya, sa Zamboanga siya, tumawag sa akin. Ito ng school ng apo ko. Wala pa yata eh. Sandali lang. Balik lang ko. Ay naku. Huwag dito. Huwag dito oh. Maraming tao. Hilak man to. Dali, ikot tayo. Nako. Parang umiiyak yung apo ko. Balik tayo. So ngayon may mga kotse na, may mga at least mga technology ng China. Ang galing ba? So lahat mayroon tayong mga, bawat isa sa atin may mga talent tayo. Bumili kami ng electric vehicle, China. So making waves yan sa Europe eh. Daw making waves na yan, yung mga electric vehicle na yan. Pumunta dito yung BYD, bayad Y discount, BYD. Galing ah, galing. Habang tumatakbo ka, wala na siyang kuryente, automatic siya mag-fuel, i-charge na yung battery. Ang galing. Ito na yung apo ko. Sana yun. Nawala.